Paano ko ang pinakaunang hunter sa kasaysayan at ang pinaka-inosenteng bida ng Hunter x Hunter ay iisa lamang? Isang delikadong ngunit napakaposibleng teorya ang nagsasabing si Don Fricks at Gon Fricks ay hindi lamang magkamag-anak kundi iisang nilalang sa magkabilang anyo sa pamamagitan ng reincarnation na pinagana ng Nen. Si Don Fricks, ang misteryosong may akda ng Journey to the New World, ay sinasabing nabuhay ng mahigit 300 taon nang nakalipas at hanggang ngayon ay maaaring nasa Dark Continent pa rin. Isang lugar na kahit ang pinakamalakas na hunter tulad ni Netero at Sig Soldic ay halos hindi nakaligtas. Kaya't malinaw na ang isang taong kayang manatili roon ng ganong katagal ay hindi ordinaryo. Ang ganitong kahabaan ng buhay ay hindi normal kahit sa mundo ng Nen. Kaya posible na hindi niya pinili ang immortalidad kundi ang mas ligtas at mas perpektong paraan, ang muling pagsilang. Upang may pagpatuloy ang kanyang paglalakbay ng walang epekto ng sumpa, pagkasira ng katawan o kabaliwan na dulot ng Dark Continent. Dito pumapasok si Gon Fricks, isang batang ipinanganak na may likas na koneksyon sa kalikasan, walang takot sa unknown, may purong intensyon at may napakalinis na isipan. Mga katangiang eksaktong kinakailangan upang muling harapin ang mundo na puno ng panganib. At kapansin-pansin na si Gon ay halos walang formal na Nen training, ngunit mabilis na umangat ang lakas at adaptation niya na para bang kanyang katawan lamang ang bata ngunit ang kaluluwa ay sanay na sa labanan, paglalakbay at pagharap sa kamatayan. Hindi rin bago sa Hunter x Hunter ang konsepto ng reincarnation at soul transfer dahil malinaw itong ipinakita sa kaso ni Kite na namatay ngunit muling isinilang na may bakas na dating sarili niya. Kaya kung posible ito sa normal na hunter, mas lalo itong posible kay Don Fricks na mas sinauna, mas biyasa at mas malalim na pagkaunawa sa Nen kaysa sa kanino man. Ang sukdulang sakripisyong ginawa ni Gon laban kay Neferpitou kung saan isinuko niya ang buong hinaharap ng kanyang Nen kapalit ng panandaliang kapangyarihan ay tila hindi lamang galit ng isang bata kundi ang biglaang paggising ng isang sinaunang determinasyon. Isang uri ng lakas na parang pamilyar na sa konsepto ng pagkawala, kamatayan at kapalit ng sakripisyo. Ang lakas na ipinakita ni Gon sa sandaling iyon ay hindi dapat umiiral sa isang bata. At ito ang nagbibigay hudyat na may mas malalim at mas matandang pinagmula ng kanyang kaluluwa. Isang kaluluwang posibleng minsan naglakbay sa Dark Continent, nakakita ng mga nilalang na lampas sa imahinasyon at nabuhay bilang si Don Fricks. Kung totoo ang teoryang ito mga idol, hindi si Gon ang magiging susunod na Don Fricks balang araw, kundi siya mismo si Don Fricks na muling isinilang upang magsimulang muli, maranasan ang mundo mula sa simula at balang araw ay bumalik sa Dark Continent. Hindi bilang isang alamat kundi bilang isang batang handa ng alalahanin kung sino siya talaga at tapusin ang paglalakbay na sinimulan niya ilang daang taon nang nakalipas. At shoutout sa ating solid counter na si Hailey Calacia, July Calambre at Emmalyn Tabano. Kung nagustuhan mong video ito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at hit ang notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming salamat.